Yung teacher na nag-viral, wag naman natin siyang i-bash or i-judge na kaysa masama siya dahil doon sa mga nabitawan niyang salita sa mga estudyante niya. Although mali talaga yung nasabi niya sa mga estudyante. Pero isipin din natin, no, napakahirap ang trabaho ng isang teacher. Di siya madali, lalo na kapag mag-handle ka ng maraming estudyante sa loob ng classroom mo. Palagay na natin yung estudyante mo nasa 30 plus. Tapos yung mga yon hindi nakinig, pasaway. Ang hirap. Isipin din natin, no? Tao din yun si teacher, di yun robot. Di yun machine na isang pindot, okay siya. Di natin alam kung ano ang kabuang nangyari. Kahit naman sinong tao, kapag mapuno ka sa sobrang galit, di mo talaga maiwasan na makapagsabi ka ng hindi maganda. Meron pa nga worse doon nung na-experience ko nung ako estudyante. Nung ako estudyante, pinaparecite ako ng aking teacher doon sa harapan ng aking mga kaklase. Pero mali yung nasagot ko. Ang ginawa ni teacher sa akin, kinurot yung tenga ko at pinagtatawanan ako ng lahat ng mga kaklase ko. Hiyang-hiya ako noon, parang nanliit ako sa sarili ko, na-trauma ako, parang ayaw ko nang pumasok noon sa sobrang hiya. Pero, pumasok pa rin ako. Di ako nagreklamo. Wala nga lang nag-video sa ginawa ni teacher sa akin. Pero di ako nagreklamo. Hanggang ngayon, nasa memory ko pa yung ginawa ni teacher sa akin. Kung gustuhin ko man na magreklamo, di ko magawa. At iyon ang naging lesson sa akin na kailangan kong mag-aral para di na ako pagtatawanan ng aking mga kaklase. Yun ang ginawa ko, parang di na ako mapagalitan ni teacher. At iyon ang laking tulong sa akin, naging impact sa akin na kailangan ko talaga ng mag-aral. Yun ang ginawa ko. Kaya sana yung nangyari kay teacher na nag-viral, wag naman sanang tanggalan siya ng trabaho dahil lang doon sa nabitawan niyang salita. Tao din yun, napapagod din yun. Kaya sa mga teacher dyan, huwag kayong mag-live sa social media kapag nasa trabaho o kaya nagdisiplina kayo ng inyong mga estudyante, huwag kayong mag-live. So yun lang po. God bless.